Papa, bakit hindi niyo pinapayagan si maliit na daga na tumulong magdala ng bigas? Ano? Daga ang magdadala ng bigas? Si Yoyo pwedeng kumausap sa hari ng mga daga. May hari ng mga daga sa Maynila, sobrang malakas siya. Lahat ng daga ay sumusunod sa kanya. Si Yoyo hihingi ng tulong sa kanya. Sasabihin niya sa mga anak at apo ng hari ng daga na ilipat ang bigas mula sa bodega ng masamang chancellor. Isa-isa, lahat dadalhin sa kampo ni Tito Muyuan. Bilis, aalis na tayo. Lumayo na tayo sa palasyo ng hari ng Regency. Siya ay baliw. Pagkatapos ng nangyari, buong Maynila alam na si hari ng Regency na si Xiaoju para sa anak niya. Kahit putulin ang braso ng mga anak ng opisyal sa harap ng lahat. Baliw at si Yoyo ay naging tinatawag na malupit ng lahat. Bata na parang maliit na mahika. Hari, may 100,000 sundalo ang tribong Hilaga. Nakaabang sa border. Pwedeng umatake anumang oras. Ang ating bigas ay pinigilan ng grupo ni Empress Dowager na antala ng 2 linggo. Kung walang paraan, sa loob ng 10 araw, gugulo ang loob ng mga sundalo. Natalo si Lisi. Mukhang si Lisi ay mismong lalaban na. Si Empress Dowager, ginagamit ang buhay ng mga sundalo para pilitin akong sumuko. Ano ang dapat gawin? Bibigyan na lang ba natin ng gutom ang mga sundalo? Papa, kain na ng gatas. Dahan-dahan lang, bukas pupunta ulit ako sa Ministry of War. Kung kailangan man pagnakawan, kailangan makuha ang bigas. Walang silbi. Ang Ministry of War ay tao ni Empress Dowager. Palaging umiwas sa usapan. Kung pilit tayo ang mapapagalitan. Papa, bakit hindi niyo pinapayagan si maliit na daga na tumulong magdala ng bigas? Ano? Daga ang magdadala ng bigas? Ang Little Princess, bata pa rin siya. Imposible, parang kwento na hindi ka pani-paniwala. Si Yoyo pwedeng kumausap sa hari ng mga daga. May hari ng mga daga sa Maynila, sobrang malakas siya. Lahat ng daga ay sumusunod sa kanya. Si Yoyo hihingi ng tulong sa kanya. Sasabihin niya sa mga anak at apo ng hari ng daga na ilipat ang bigas mula sa bodega ng masamang chancellor. Isa-isa, lahat dadalhin sa kampo ni Tito Muyuan. Mabubuhat pa talaga ng mga daga ang bodega ng chancellor? Papa, huwag mag-alala. Si Yoyo mag-host ng pista ng hayop, tatawagin lahat ng pusa at aso sa lungsod. Si Cat Uncle magbabantay. Si Dog Brother magbabantay sa paligid. Sino tamad, siya ang kakagatin. Harry, Chief Inspector ng Nine Gates. Si General King gusto kang makita. Pumasok na siya. Xiaoju, ikaw. Ano nang pinagsasabi niyo? Maghanda ng birthday party, tapos pusa, aso, daga magdadala ng bigas. Oh, little girl, sinabi mo. Kaya mong palipatin ang bigas ng pamilya Lisi. Hahaha, ito ang batang walang takot. Kung kaya mo talagang gawin, na masimot ang bodega ng mga daga sa isang gabi. Sa bahay ni Lisi, yung bodega na kayang magpakain ng 100,000 sundalo. Mapapansin na walang bigas. Akin ka na bilang anak. Sino mang mang-aapi sa'yo dito sa Maynila? Dadaan muna sa kamao ko. Hindi madali maging anak ni General Kin. I like you. Sisimulan na. Hahaha, Uncle Hari ng mga daga. Sige na. Tara, hanapin ng mabuti. Nabisa ang gamot ko sa kanya. Saka nabingwit siya ng trap para sa daga. Di siya makakatakas ng malayo. Sino kayang makakabalik na may ulo ni Xiaoju? Malaking gantimpala galing kay Empress Dowager. Huwag siyang buhay na mahuli. Xiaojin, sigurado ka dito. Talagang dito ba siya? Hindi ako nagkamali. Kailan ba nagkamali ang ilong ko ngayong gabi? Ito talaga ang amoy. Naku, medyo malamig na. Ang may malapit na dugo ay si Papa. Walang pwedeng kumuha kay Papa ni Yoyo. Walang pwedeng kumuha kay Papa ni Yoyo. Little Black, dalhin mo ako kay Papa. Mama, anak ang kasama mo ngayon. Papa, gising ka na. Nahanap ka na ni Yoyo. Papa, ang daming dugo mo. Masakit siguro yan. Centipede Dragon, hawakan at agad mamatay. Papa, huwag matakot. Si Yoyo gagamutin ang sugat mo.
Nahanap dyan lang sa unahan. Nahanap dyan lang sa unahan. Ano to? Halimaw, tumakbo na. Wag, wag. Si Five busog na. Di na masakit ang paa mo. Ano ang pangalan mo? Ako si Yoyo, Yoyo ni Papa. Ako si Xiaoju, nanunumpa rito. Pagtatanggol ko ang pamilyang Xiao. Dalhin siya sa pinakamataas na taong may kapangyarihan. Pero siya ang pinakamalungkot. Xiaoju, kung makakita ka ng sulat na ito. Pagdating ng araw na nabasa mo ito, wala na ako sa mundo. Ito lang ang nag-iisa nating anak. Kailangang mahalin mo siya. Papa, uwi ka ba kasama si Yoyo? May fried chicken sa bahay? Meron. Papa, ibibigay ko sa'yo lahat ng pinakamasarap sa mundo. Papa, mahina ka na. Si Yoyo ang mag-aalaga sa'yo sa hinaharap. Hari, nasaan po kayo? My Lord, late na po ako, kasalanan ko ito. Itong little princess. Bakit kamukha ng lumang queen? Papa, pwede ba kainin itong kumikislap na bagay? Nye. Uwi na tayo. Maligayang pagdating sa hari sa palasyo. Ihanda ang mainit na paligo para sa princess. Kung may magkulang, parusa ng pamilya. Naku, Diyos ko, saan galing itong little fairy? Gan ka ba, munting prinsesa? Naghanda ko ng masasarap na kakanin para sa inyo. Tik niyo po. Masarap ba, Xiao King? Umatras kayong lahat. Ibuka ang bibig mo. Hindi masarap, wala yung amoy ng inihaw na gardenya. Ang mabuting gamot ay mapait. Dapat sanain mo muna sarili mo sa pagkain dito. Sige, kainin mo ng maayos. Dalhin ang lahat ng pinatuyong gamit sa bodega. Palaruin mo ang prinsesa. Wow! Tatay, huwag kang umalis. CJ! Hindi ako aalis, tutulugan kita. Tatay, huwag kang mamatay. Lumayo kayong masasama. Babantayan kita, Yoyo. Mula ngayon si tatay na ang magpoprotekta sa'yo. Mahal na hari, halatang ito'y patibong ni Emperatrice Dowager. Hinintay lang niyang ikaw ang mahulog sa bitag. Kung ngayon papasok ng palasyo, at dala mo pa ang prinsesa. Kung may mangyaring masama, gusto ko lang malaman niya na ang anak ko ay hindi basta-basta ginagalaw ng kahit sino. Tingnan natin. Kung may mga has na hawakan siya sa harap ko. Pumasok sa palasyo. Pagpasok mo sa palasyo, kung may mang-api, huwag kang magpigil, lumaban ka. Ano mang mangyari, andito si tatay mo. Huwag mag-alala si tatay. Pinakamabait si Yaw Yaw. Hindi ako nang aapi ng iba. Narinig mo na ba? Nagbalik si Regent King dala ang anak niyang babae. Tiyak na pinakamahalaga siya sa kanya. Pati si General mo ang nagbantay. Malakas ang hangin sa labas. Tatay, ang lalakas ng mga pusang ito. Kinakain ba nila ang tao? Basta andito ako. Walang makakatamay sa'yo. Prince Xiao, iniimbitahan kita ng Emperatrice Dowager na makipag-usap sa palasyo. Bakit mo isinama ang batang hindi kilala ang pinagmulan? Hindi kilala? Ito lang ang nag-iisang anak ko. Siya ang Prinsesa Anle ng yan. Emperatrice Dowager, malabo na ba ang mga mata mo, ha? Tunay ng matapang at malambing si Prince Xiao. Bigyan ng Baihua Deo ang prinsesa para lumambot ang lalamunan niya. Prinsesa, pakiinom po. Pinakamahusay ito, galing pa sa border area. Lola, may kakaibang lasa yung tubig na to, parang mailason. Gusto mo ba? Bata, puro kalokohan sinasabi mo. Emperatrice Dowager Lai, mukhang gustong-gusto mo na talagang maging kaluluwa ng imperyo. Tatay, huwag kang magalit, sabi ni Lola, dapat magsabi ng totoo kapag nagkamali. Bigyan kita ng candy, Lola, dahil galit ako sa'yo. Tinanggal mo ako sa posisyon. Gusto kitang patayin para sa politika. Ang mapa ng border ay nakatago sa ilalim ng kama ko. Lahat ng pinatay na bantay, ako may gawa. Lahat ng ito, ako ang may kagagawan. Gusto kong maging reyna ng yan. Tatay, sumabog na si Lola. Pwede na ba tayong umuwi at kumain? Mahal na hari, dahil sa pil ng prinsesa. Lahati ng mga kasamahan ng Emperatrice Dowager nawasa. Grabe, ang galing. Tatay, sabi ng kalapati, yung matandang bruha sa palasyo, araw-araw pinipilit si Emperor Kuya, uminom ng napakapait na sabaw.
May itim na, mahaba at manipis na masamang uod sa loob. Pag naiinom ni Emperor Kuya yon, nahihilo siya. Sumunod ka, Emperatrice Dowager Lee. Grabe, ang sama mo talaga. Huwag kang matakot, tatay. Binigay ni Lola kay Yoyo ang sunod-sunurang pil. Basta kainin mo ito. Maging mabait na lahat ng masamang uod. Kung ganun, may malaking regalo ako para kay Emperatrice Dowager. May utos si Emperatrice Dowager para sa kaligtasan ng Emperor. Bawal ang sinumang magdala ng hindi kilala sa palasyo. Anak ko pa, maglalakas loob kang halugugin. Harinawang sundin niyo ang batas, mahal na hari. Kung ipipilit mo, wag mong sisihin na maging bastos ako. Sige, subukan mo. Lily. Ay, tulong. Hayop. Anong ginagawa mo? Pakialagaan mo ang alaga mo. Dumating na si Regent King, DC. Sumasaludo ako, kamahalan. Sumasaludo rin ako sa Emperatrice Dowager. Napakabongga mo naman, Regent King. Nagdala ka pa ng batang gaspang ngayong umaga. Akala mo ba ang hall na ito? Parang palengke na pwede pumasok kahit sino. Tama ang sinabi ng Emperatrice Dowager. Hindi tama ang ginawa mo. Bawal na bawal yan. Kinakantyawan mo lang ang court. Siya si Xiao Yoyo. Kagabi, tinanggap ko na siya sa royal family. Personal na pinangalanan ni Emperor Yudi bilang Prinsesa Anle. Hindi siya ligo na bata. Isa siyang tunay na prinsesa ng yan. Emperor Kuya, para sa'yo, ito. Walang hiya. Pigilan siya. Emperor Kuya, sige hawakan mo ito. Ah, tatay, gusto lang ni Yoyo makipaglaro kay Emperor Kuya. Ang tapang nila. Gustong-gusto ka ng Imperial Grandmother. Anle, kapatid. Ubo, ubo, ubo. Ano iyon? Kuya Emperor, bakit mo niluwa ang noodles? Hindi inaasahan na ganitong karumihan sa katawan ng kanyang kamahalan. Ano ba ginagawa ng Imperial Medical Institute? Kung hindi maimbestigahan na mabuti, hindi ako papayag basta-basta. Anle, kapatid, pagdating mo, gumaling agad ang sakit ko. Ikaw ang swerte ko. Kalokohan. May ganitong marumi dito sa silid. Kami ay nagkasala. Huwag magalit, Your Majesty. Sigurado may gumagawa ng mahika sa palasyo. Mahika? Si Chancellor Lee marunong magsalita. Hindi ordinaryong dumi ang insekto na ito. Ito'y isang spirit ghost mula sa timog. Nasaan ang pinuno ng Imperial Medical Institute? Kayo ang nag-aasikaso sa pagkain ni kanyang kamahalan araw-araw. Paano pumasok ang buhay na ito sa tiyan? Patawarin ako, prinsipe. Wala akong nakita nung inspeksyon. Grabe naman ang mahika na ito. Bakit umiiyak ang lolo ng Black Shop? Dahil ba may noodles din siya sa tiyan? Anle, kapatid. Palaging lutang ang utak ko dati. Nang ininom ko yung binigay mo, ang sarap ng pakiramdam ko ngayon. Bumalik ka na sa throne mo. Hindi tama ang ganito. Matalino ang Empress Dowager. Ngayon gumagaling na si His Majesty. Sino ba ang nasa likod nito? Dapat bang ipaliwanag sa lahat? Pagpasok ng cursed insect, walang makakapagligtas. Dalhin ang mga tamad na alipin, ilagay sa Imperial Prison. Ako mismo mag-imbestiga. Anle, kapatid, bisita ka sa palasyo lagi. Acidic na tatay. Sira ang orange na binigay ni Emperor. Malaki ang natipid mo sa lakas ko ngayon. Ano ang gusto mong gantimpala? Patawarin. Prinsipe, patawarin mo ako. Regalo ba sa akin ng langit ang batang ito? Saan nanggaling ang bata? Nalaman niyang may forbidden magic ng timog, ni hindi nakita ng mga doktor sa herbal shop. Paano niya nagawa iyon? Empress Dowager, wag magalit. Yung babae ay tiyak na mula sa staff na nakakawala ng mahika. Kung wala tayong makuhang ebidensya sa liwanag, gamitin natin ang iba para magparusa. Sa Blooming Flowers Banquet sa isang buwan. Gusto kong mamatay siya. Walang buong bangkay, hahaha. Tatay, tingnan mo. Alam daw niya kung nasaan ang malaking yaman. Yayaman tayo, hahaha. Alipin ng Little Master. Sinunod ko ang utos mo. Inilipat ang wild beehive sa likod bundok. Salamat kuya. Sabi ng mga bubuyog, hindi ka natutuklawin. Tutulungan kitang bantayan ang masamang Chancellor. Salamat po, Little Master. Ang dami nang iniintindi ni His Majesty. Mas mabuting ako ang gumawa para sa iyo. Pagod ka na, Chancellor. Pero sabi ni Anle, kapatid, mas gusto ang masipag na kuya. Gusto kong subukan mismo. Kailangan kong tapusin agad para pumili ng magandang regalo sa kapatid. Empress Dowager, masama ang aura ng batang babae. Ang cursed insect ko natalo agad niya. Siguradong pareha silang mahika, kahit tao o demonyo siya. Sa Blooming Flowers Banquet, gusto kong mamatay siya sa harap ng lahat. Maging bulok na insekto na nakakasuka. Xiaoju, gusto kong ikaw mismo pumatay sa anak mo. Ayos, bihasa ako sa sword technique. Tatay, kaliwa mo. Ay, mapuputol mo ang bulaklak. Ang sword training parang pagpatay. Mas maganda kung pumitas ka ng bulaklak sa kanluran. Uncle Wang, gusto ng chicken leg na sumama sa atin. Haha, Little Master, kain habang mainit pa. Huwag mong ipaalam kay prinsipe. Rat, mag-espya kayo. Ano ang sinasabi ng matandang nakaitim? Kapag tagumpay, may malaking buto bukas. Bilisan. Ito'y special na inalay ni Empress Dowager kay Princess Anne. Kung masira ito, kahit may 9 na buhay, kulang pa. Tulungan, may nagtulak ng lason. Sabihin kay Sue, aming maliit na pinuno.
Tatay, yung masamang matandang bruha gagawa ulit ng masama. Gusto niya gumamit ng stink bug flower para patayin ako. Stink bug flower, anong sinabi mo? Kung gusto niyang maging seryoso, gagawin ng prinsipe ang palasyo bilang kanyang libingan. Ang palasyo ay magiging libingan niya. Ihanda ang shadow guards para pumasok sa palasyo. Kami ay bumabati sa Regent Prince at Princess Anne. Regent at Princess, dumating ayon sa usapan. Mga tao, dalhin ang paboritong drunk linglong ng Empress Dowager sa Princess. Lola Empress Dowager, ang bulaklak ba ay para sa akin? Saklolo, nahuli sa sariling trap. Ganito pala ang lasa. Little Yoyo, ako ang iyong pitong pangalawang tiyuhin. Ang galing mo sa hall kanina. Hindi mahalaga ang hairpin na ito. Bilang welcome gift mula sa iyong tiyuhin. Kung may magtangkang guluhin ka dito sa kapital, sabihin mong ikaw ay pamangkin ng pitong tiyuhin. Bugbugin sila ng pera ng pitong tiyuhin. Salamat, Tito Ki. Hahaha. Ang anak kong ito talagang kakaiba. Mukhang may balak si prinsipe, parang lobo na nagkukunwaring tupa. Ang punong ministroli ay sobrang napahiya sa korte. Ano pa nga bang balak ng apo niya? Kung gusto niyang maglaro, papayagan kong si Yoyo ang kumausap sa kanya. 3 taon pa lang si Little Princess. Si Liheng mga 7 o 8 taong gulang na, paano kung? Hindi, wag kang matakot. Kayang-kaya ni Yoyo na protektahan ang sarili niya. Yung matabang bata sa tahanan ng punong ministro, balak saktan si Little Princess bukas. Paano niya gagawin yon? Pinabilihin niya ng isang makamandag na ahas, dahon ng kawayan. Itinago sa loob ng banga. Hinihintay lang niyang abutin ni Little Princess at kagatin siya. Sobrang lupit nun. Kung may magbibigay ng laruan, kunin natin. Hindi pwedeng tanggihan. Yoyo, sis, ako si Liheng. Para sa'yo ito, laruan. Salamat, Kuya Heng. Yoyo, sis, sabi nila maganda raw ang garden nyo. Gusto mo bang maglaro ng palayok doon? Girls first. Lehong. Bilisan mo, young master. Dali, tawagin ang doktor. Dali, ipaalam kay Lord Prime Minister. Lord Prime Minister. Nako, nakagat ng ahas si young master sa hardin. Hindi alam kung mabubuhay pa. Ano? Bilisan at dalhin ako doon. Bruha. Tunay kang masama. Bruha. Tunay kang masama. Kunin ang masamang bruhang ito. Bugbugin hanggang mamatay. Ugh. Aray, aray. Sobrang sakit. Ang yabang mo, Prime Minister. Nangahas kang saktan ang tao ko sa mansyon ko. Huwag mong ipagtanggol ang bruhang yan na nanakit sa apo ko. Kung wala kang paliwanag ngayon, magrereklamo ako sa harap ng hari. Kung natatalo, tanggapin na lang. Sinubukan niyang mandaya, siya pa ang nakagat ng ahas. Kasalanan niya, mahina siya. Ikaw, anong balak mo? Babala lang ito. Tay, uwi na tayo. Uwi na. Bilis, alis na. Lumayo tayo sa mansyon ng Prinsipeng Regent. Baliw yun, dahil sa nangyari. Alam na ng buong syudad, dahil kay Prinsipeng Regent Xiaoju, para sa anak niya. Kayang-kaya niyang putulin ang braso ng anak ng opisyal sa harap ng lahat. Baliw siya, at si Little Princess, si Guyoyo, kilala na rin bilang isang malupit na maliit na bruha na kayang mangkulam. Prinsipe, ang tribong barbaro sa Hilaga, may dalang 100,000 sundalo. Nasa hangganan sila, pwedeng umatake kahit kailan. Hinold up ng grupo ng Empress Dowager ang ating supply ng pagkain. Nahuli tayo ng kalahating buwan. Kung hindi tayo kikilos, sa loob ng 10 araw, magkakagulo na sa hanay ng mga sundalo. Napahiya si Lisi. Mukhang siya na mismo ang gagalaw ngayon. Balak ng Empress Dowager na ipusta ang buhay ng 1,000 sundalo. Para piliting sumunod ako. Anong gagawin natin ngayon? Papayag ba tayong manatiling gutom ang mga sundalo? Tatay, kumain ng dede. CJ,
Dahan-dahan lang. Bukas babalik ako sa kagawaran ng militar para umapela. Kahit nakawin, kailangan makuha ang suplay ng pagkain. Walang silbi. Ang ministro ng militar ay tao ng Emperatrice Dowager. Magpapalusot lang siya sa atin. Ang pagkuha ng sapilitan ay magbibigay lang ng chismis. Kinakaltasan nila ang pagkain ng mga tiyo. Ayaw na ayaw ni Yoyo sa mga nagsasayang ng pagkain. Oh, mga tenga ng tao. Halos di marinig ang matinis at malamig na tunog. Pero parang alon ito. Kakalat agad sa buong syudad. Ang target nila, lahat papunta sa silangan ng syudad, sa bahay ng punong ministro. Aba, sa buong buhay ko bilang sundalo, nakakita na ako ng napakaraming hukbo. Pero ito ang pinaka-nakamamangha. Akala ko dati biro lang ni maliit na prinsesa. Di ko akalaing mangyayari. Umpisa na. Kahit mahina ang bawat daga. Pagsabay-sabay sila, lahat kayang galawin. Munting daga. Bilis, buhatin ang barya. Huwag bigay sa masamang matanda. Ang pagkain ko. Yung pagkain ko. Iyan ang pamana ng pamilya ko. Bakit napunta sa mga kalat ng punong ministro? Ihatid ang bigas sa mga sundalo. Yang mga pilak na iyan. Ihambog sa labas ng bahay ng punong ministro. Yoyo, astig ba si tatay? Astig, mas effective pa kesa sa 3,000 sundalo noon ni tatay. Astig. Ang pagbagsak ni Lisi. Ibig sabihin, naputol na ang lakas ng Emperatrice Dowager sa korte. Nan. Pagbati sa inaanak. Ito ang pamana ng pamilya Qin. Ang tirador ng superstar, kayang pumutol ng bakal. Simula ngayon, pag may umapi sa'yo, titirahin ko sila ng tirador. Tingnan mo, Yoyo. Gawang special ni Tito Muksuan ang Silver Dragon Armor. Ikaw lang ang pinakamatapang na batang general ng Dayan. Ako ang unang tito mo. Siya na ang sunod. Bakit ikaw ang nauna? Kagabi pa ako nagsulat ng kasunduan. Ako muna ang nagkabati. Ako ang unang nakilala ni Prinsesa. Sino ang nauna? Gets mo? Nag-aaway na naman. Siyempre, ako si Uncle Seven. Ako ang tunay na ninong ni Yoyo. Yoyo, sagot ko ang gintong dahon. Bili ka ng masarap. Isa, dalawa, tatlo. Ako ang una. Tatay, nanay, sabi nila, ang 7 bituin sa langit ang pinakamaganda. Pwede ba ako magkaroon ng 7 ninong? Unang beses naranasan ng prinsipe ng regente. Kung gaano nakaka-stress talaga. Ako ang general ng bansa. Pinoprotektahan ko ang mga hangganan. Dapat ako ang mauna. Ako ang commander ng Siyam na Gate. Nangangalaga sa seguridad ng syudad. Andito si Yoyo sa syudad. Ako lagi ang nagbabantay sa kanya. O, isa sa labas, isa sa loob ng syudad. Pero lahat ng gamit at pagkain ni Yoyo ay kailangan ng pera. Mas mayaman ako kaysa sa buong bansa. Siyempre, mas importante ako. Prinsipe, may utusan mula palasyo. Inaanyayahan kayo ni Prinsesa Anle sa pista ng bulaklak sa loob ng 3 araw. Sali daw sa pista ng mga bulaklak sa palasyo. Prinsipe, obvious na patibong yan. Kakabagsak lang ni Lisi. Siguradong galit na galit sa atin ang Emperatrice Dowager. Sabi nga ni General Qin, masyado pang bata si Yoyo. Delikado sa palasyo. Bawal siyang isama sa panganib. Bakit matatakot? Lalo na pag mas iniinis niya tayo. Dapat lalo tayong magsaya at dumalo. Tamang-tama, isama si Yoyo. Gulihin niya ang hardin ng palasyo. Maraming magagandang bulaklak ba sa flower banquet? Sa pista ng bulaklak, marami bang magagandang bulaklak at marami ring masarap na mga kakanin. May isang matandang mangkukulam pa. Naghihintay siya na si Uyo ang magturo sa kanya ng leksyon. Pupunta si Uyo. Pupunta si Uyo. Tutulungan ni Uyo ang tatay na labanan ang matandang mangkukulam. Ayan, siya yun. Yung wild child na dinala ng regent mula sa labas. Narinig ko marunong siyang mangkukulam. Sinaktan niya ang apo ni Chancellor Lee na naputol ang braso. Elle, hinaan mo. Ang tatay niya ay ang buhay na hari ng kamatayan. Ikaw ba si Prinsesa Anne? Ang pangalan ko ay Deyang. Ako ang ate mo. Malungkot ka siguro, kakarating mo lang sa syudad. Ate ang magdadala sa'yo maglaro.
Ah, ay, sorry, Yuyu. Hindi ko sinadya. Hahaha. Huwag kang magalit, kapatid. Ang kakanin na ito ay sikat mula sa kusina ng palasyo. Ibibigay ko sa'yo, ayos lang ba? May lason si Yaw Yaw. May masamang bagay sa kakanin. Kapag kinain, magkakaroon ka ng pangit. Ayos. Binigyan mo ako ng kakanin. Magbibigay din ako sa iyo ng kakanin. Palitan tayo ng kakanin. Ganito lang patas. Palit. Palit ng alin? Sino? Bakod at mga lokwa. Pagtok sa ilalim ng buwan. Hahaha. Ate, tingnan mo. Ate, tingnan mo. Lasing ang maliit na butiki. Sumasayaw siya. Hahaha. Deyang, gusto mo rin bang sumayaw? Ang laso na ito, hindi ko pa nakita. Ano nang gagawin natin dito? Tabi-tabi. Si Libei, head ng King of Medicine Valley. Pinakamagaling na doktor. Ito ay laso ng 7-day red. May halong katas ng damong nakakamatay. Matindi ang bisa. Kumuha ng gamot ayon sa reseta. Magagarantiyahan ang buhay. Pero masakit ang tiyan. Mga 1 linggo bago mawala. Bata pa. Ang utak, sobrang malupit. Ginamit pa ang kakaibang lason para manakit. Di dapat maging tao. Kung hindi mo magamot, mas malakas ang lason ko. Doktor ka ba o charlatan? Eh, anong ginagawa mo? Hintay. Nagwawala ka, baliw ka ba? Ang lason na tinamaan niya ay mainit cold. Iba't ibang lason pinagsama. Gusto mo siyang mamatay agad? Labanan ang lason gamit ang lason. Labanan ang lason gamit ang lason. Talagang gumagana pala. Ang bulaklak ng peach nakakaakit. Tatay, ang galing ni Yuyu, di ba? Hey, pinakamagaling si Yuyu. Heh, mukhang hindi galing sa akin ang lason sa kakanin na ito. Ang anak na babae ang may gawa, Empress Dowager. Sa tingin niyo po, dapat imbestigahan na. Sinong gustong gumamit ng masamang lason na ito para saktan ang prinsesa Anle na hinirang ng hari? And my lord. Iyan ay yung jade linglong peony na bigay ng dating emperador. Binunot lang ng ganun. Ayaw ni Yuyu, binunot na. Hindi ah. Maghukay ng butas. Dapat maghukay din ng butas para may kumot ang mga baby. Ito galing kay grandma. Sabi, iniwan ito ng nanay ko. Baby, lumaki ka ng mabait ha. Paglaki mo, hahanapan ka ni Yoyo ng masarap. Ano nang ingay niyo dyan? Ano namang silbi ng basurang laruan na yan? Hoy, itabi ang mga mingpiel na iyan, ibaon sa lupa. Gamitin ang mga piel bilang pataba. Ayan ang tunay na klase. Anak-anakan, tingnan mo, may dalang pampalakas si daddy para sa'yo. Hahaha, itong lupa, may halong tae ng kabayo. Pinakamabunga sa buong mundo. Siguradong lalaki ang bulaklak, lalampas pa sa tao. Ayoko, ayoko. Kuya Kin, kunin mo na. Masangsang ang amoy. Matatakot ang mga bulaklak ko. Pang baby ng bulaklak. Mga inutil, puro walang kwenta. Emperatrice Dowager. Mahiwaga talaga yung babaeng iyon. Kung harapan ang laban natin, mas mabuting samantalahin ang senyales ng langit. Sabi nila, may lumitaw na purong puting usa sa gubat ng kabisera. Gamitin natin ang swerte bilang dahilan. Padaldalin natin ang usa at siya ang magbubunyag ng tunay niyang anyo. Ayon, sadyang di maiiwasan ang kalooban ng langit. Agad maghanda ng royal hunting. Oy, gusto mo bang tikman ang dugo ni Yoyo? Ang bait mo ah. Prinsipe, dumating na ang utos sa royal hunting. Ang dahilan ay upang ipagdasal ang bansa at partikular na binanggit ang prinsesa. Kain ng barbecue, si Papa Lolo pa ang sasama sa kin. Mukhang plano na naman ito ng Emperatrice Dowager.
Kamot, Atele. Ingatan mo palagi, kamahalan. Ate, tingnan mo. Suot ko rin ngayon ang pangkabayo ko. Ate, tingnan mo. Suot ko rin ngayon ang pangkabayo ko. Pwede ba tayong sumakay ng kabayo mamaya? Hihi. CJ. Napag-alaman ko ngayong araw, mailalabas na swerteng hayop sa gubat. Ang makakakuha ng basbas ng swerte ay siyang pinili ng langit. Magdadala siya ng biyaya sa yan. Grab, totoong swerte yon. Ang puting usa parang galing talaga sa painting. Pagkatapos ng palabas, kakain na ako ng matamis na karot. Ang saya. Matapang yung matandang bruha. Halos mamatay ako sa takot. Mamaya, sundan ang utos ng batang iyon. Sikuhin mo yung batang nakabulaklak na palda. Tapos na, kain na tayo. Karot, paparating na ako. Uy, malaki ka. Ano namang masarap sa karot? Matigas, walang lasa. May matamis akong candy na beans dito. Masarap pa sa karot. 100 beses na mas masarap. Grabe, alam niya iniisip ko. Sobrang sarap ng candy na ito ah. Huwag mong sundin ang matandang bruha mamaya. Sumunod ka lang sa akin. Bibigay ako ng candy na ganito araw-araw. Gagawin pa kitang hari ng mga usa, gusto mo? Hihi. Deal. Hihi. Landas ng mga immortal. Kung ikaw ang swerte, sabihin mo sa amin, sino sa mga narito ang magdadala ng dilubyo? Maghanda ka na, mabubunyag ang tunay mong anyo. Simulan na. Ah ah. Saklolo. Saklolo. Anong nangyayari dito? Hahaha, wag na, nakikiliti ako. Hindi ko rin po alam. Ayan, maging mabait ka. Bibigyan pa kita ng isa pang candy. Ngayon lahat na intindihan na. Ang tinatawag na swerte ay ganito pala magmahal sa munting demonita. Aha! Gusto ni swerte si Ed Eno. Sinabi na ni Tio ng hari noon pa. Si Ate Anle ang may dalang swerte. Si swerte ay malapit kay swerte. Ibig sabihin, si Ate Anle lang ang tunay na napili ng tadhana. Lesiw. Saan galing yang sakuna? Ang lakas ng loob magwala rito. Ugh. Yeah. Yalulu, bilisan mo ang takbo. Pakita natin sa mga pasaway na to. Ah! Hahaha, sa sandaling ito, ang karangalan ng Emperatrice ay lupa na sa ilalim ng gintong entablado. Hahaha, galing ng anak ko. Tatay, napagmalaki mo ba ulit ako ngayon? Yeah. Malaki na ako. Pwede ba akong humiling pa ng 2 ninong? Sabi ni Lola, pag 7 na daw pwede na tawagin ang dragon. Ah. Yoyo, ang buhay mo. Tinatanggap ko na.
Ang hari ng mga mamamatay tao sa alamat. Si Night Wuhen ay dumating. May matinding kaartehan siya. Kailanman hindi siya tinamaan ng ganitong dumi. Maruming bagay. May problema sa bakuran ni Poison Move. Ako ang kilalang hari ng pumatay. Hindi pwedeng pumalpak ang misyon dito. Hahaha. Ang bilis ng ahas. Ang tapang ng lason. May kaskas na lamok na pumasok. May kaskas na lamok na pumasok. Nasa bitag na ang tanga. Nakagat siya ni Little Green. Little Black, hakutin mo yung magnanakaw sa labas. Tandaan, huwag saktan si Yoyo. Dapat samahan niya akong maglaro. Kuya, ikaw din ba magiging ninong ko? Anong regalo ang ibibigay mo kay Yoyo? Nandito ako para patayin ka. Pero hindi ka makapasok sa bahay ko. Ang hina mo naman. Sobrang mahina. Ako ang pinakasikat na mamamatay sa buong mundo. Maging itay ko na lang kaya kita. Tuturuan kitang maging malakas, ayos ba? Di ka nakakagati ng ahas. Di ka na rin madidikit sa sapot ng gagamba. Sige, kasunduan na yan. Simula ngayon, ikaw na ang limagiye na tatay ni Yoyo. Hihi, ito ang listahan ng mga dapat sundin. Limagiye tatay, makinig ka ha. Kapag hindi sumunod, sasakit ang tiyan mo. Tatay, wag mo akong saktan. Ito ang bagong limagiye tatay na nahanap ni Yoyo. Sasamahan niya akong maglaro. Ako ang hari ng mga mamamatay. Mapipilitan na yata akong maging tatay. Takbo na, tatay. Makikipaglaban na ako sa masasama. Gusto mong tamaan ako. Nangarap ka pa. Papakita ko sa'yo ang tunay na galing sa pagtalon. Hindi pa rin ako makatakas. May tracking ba tong tirador na to? Ang ingay. Tatay, ang tanga mo naman. Tatay, pwede mo ba akong turuan umakyat ng puno? Gusto ko ring makita ang view sa taas. Bumubuhos ang ulan. Uy, ano to? Army ng mga ud ba to? Hahaha. Tiyate, pulang-pula ang mukha ni Limagi tatay ah. Mukhang nag-enjoy ka ngayon. Kain ka pa, tatay. Nutritious yan. Masarap ba? Hahaha. Hindi kailangan dito ng marunong lang sa tirador. Aalis na si boss. Hindi na tayo magkikita. Pero kakalabas pa lang niya sa bintana. Biglang tumama ang epekto ng Tianhua pill sa kanya. Limagi tatay. Pasaway ka na naman ba? Yoyo. Yiwuhen, tinitingnan ang cute pero nakakatakot na batang to. Totoo, sumuko na lang ako. Prinsesa Anle, si Yoyo ay anak-anakan ko sa Tingyu Tower. Simula ngayon kung may mga hasna, organisasyon man o tao na gustong patayin siya. Kalaban nila ang buong Tingyu Tower. Walang titigil hanggat hindi tapos. Puro basura talaga kayong lahat. Si Yiwuhen nasakop din ng batang demonyo. Hindi ubra ang lakas dito. Tao. Tawagin agad ang Guoshin ng King Tian's Word. Mahal na hari, Reyna Ina, may masamang balita. May kakaibang pangyayari sa langit. May malaking sakuna ang darating sa dayan.
Goshi, paano mo nasabi yan? Tahimik at masagana ang dayan. Paano magkakaroon ng sakuna? Kagabi, nagbantay ako sa mga bituin. Napansin ko, ang bituin ng dayan ay nawala ang liwanag. Sa tabi nito may lumitaw na kakaibang bituin. Naglalabas ito ng maitim at malas na usok. Nanguhula ako kanina. Lumabas sa readings ko, may tagtuyot na paparating. Matutuyuan ang lupa sa malayo. Dahil lahat to sa pagbaba ng kakaibang bituin. Napagalit ang langit. Tama ang sabi ng Goshi. Maraming kababalaghan sa kabisera kamakailan. Baka nga senyales to ng malas na bituin. Nagmakaawa kaming suriin mo, mahal na hari. Nagmakaawa kaming suriin mo, mahal na hari. Kalokohan yan. Hindi natin pwedeng gawing batayan ang hula sa langit. Hindi yan pwedeng gawing gabay ng bansa. Ikaw ang pinuno, premyadong ministro. Bakit naniniwala ka sa ganito? Mali ang sabi mo, Prinsipe Regent. Ang ugnayan ng tao at langit noon pa. Simula noon pa yan. Kung hindi natin hahanapin ang malas na bituin agad, dapat tanggalin agad ito. Kapag nahuli tayo, magsisisihan tayo. Kung sa tingin ng Gooshi, anong dapat gawin? Ano ang mungkahi mo? Nagmakaawa ako, mahal na hari, maglabas ng kautusan. Sa ikatlong araw, magsasagawa ako ng ritual sa labas ng syudad. Hilingin sa langit ang babala, ipakita mismo kung nasaan ang malas na bituin. Para mailigtas ang bayan, kailangang ilabas at ipakilala ang bituin. Pagsunugin ng banal na apoy, saka palang matatapos ang sakuna. Para manatiling matatag ang dayan, unahin ang tagapagmana ng pamilya. Ito ang tama at wasto. Kung nagsinungaling ako kahit kalahati, papaslangin ako sa 5 kabayo. Prinsip, halatang patibong to ng reyna ina. Pag nag-alsa ang mga tao, kahit ilang sundalo pa tayo, hindi natin mapapatigil ang daldal ng lahat. Sobrang lupit ng plano. Pag natawag si Yoyo na malas na bituin, lahat ng pinaghirapan mo sa gobyerno, baka masira na rin. Prinsip, gusto mo ba, ikidnap ko na lang si Goshi ngayong gabi? Hindi kailangan. Gusto niyang maglaro, sasabayan ko siya. Gusto kong makita kung anong klaseng Diyos ang tinawag niya. Gaano nga ba siya kagaling? Yuxiangxing. Dahil nandito ka na. Pumasok ka na, Ginoong Zhuge. Mukhang relax lang kayo, prinsipe. Sa labas, gulo na halos, may gana ka pang magbasa dito. Di naman babagsak ang langit. Ako'y bumalik sa kabisera dahil nakita ko sa hula ko, katabi ng bituin mong Ziwei. May sumilay na maliwanag na swerte. Pero dahil dito, may bantang kapahamakan kang darating. Tulog na si Papa. Tito, pwede po bang kainin itong bilog na tinapay? Ha 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 ha, ay, siya nga pala. Tama, siya nga, ang tagapasira ng plano, nandito rin. Little Princess, hindi mo pwedeng kainin itong bilog na tinapay. Pero mas masaya ito kaysa kainin. Gusto mo bang manood ng mas maganda pa sa Magic? Punta tayo sa seremonya ng pagtitirik ng langit. Listaduhin natin yung nagpapanggap na albularyo. CJ, paborito ko yung napapahiya ang tao, hehe. Papa, kailan tayo kakain ng handa? Sabi ni Uncle Few, maraming pagkain pagkatapos ng seremonya. Malapit na. Langit, lupa, tulungan kami. Nasaan ang malas na bituin? Magpakita ka agad. Nan. Nandito ang malas na bituin. Mukha siyang inosente, pero may masama siyang balak. Kung saan siya magpunta, natutuyo ang halaman, nawawala ang buhay, nagdadala ng kamalasan. Naku, totoo siyang umiiyak. Nakakatakot sobra. Si Little Princess ba talaga'y halimaw? Ginoong tagapayo ng bansa. Bilisan, hulihin niyo siya. Kung hindi, wala tayong pag-asa. Ha! Pwede nang magpanggap na langit gamit gamot sa ugat. Director Liu, ang posisyon mo bilang tagasaksi ng langit. Binili mo ba yan ng pera? Zhuge Liu yun. Di ba naglalakbay ka raw sa mundo? Bakit ka nandito? Basta bago pa ilang araw. Buhusan mo lang ng espesyal na gamot sa ugat ng espada. Matutuyot agad at magmumukhang totoo. Ano ng langit na sinasabi mo dyan? Trinato mo ng lason yan. Ikaw, nagsisinungaling ka. Ako ba'y nagsisinungaling? Subukan natin. Sage, Little Lucky Star. Pakita mo sa lahat kung ano ang tunay na buhay. Flower, huwag kang umiyak. Pag ininom mo ang gamot ni Yoyo, mawawala ang sakit. Bumalik sa buhay. Totoo, nabuhay ulit. Ito ang milagro, yan ang himala. Mangkukulam, yan ay salamang ka. Kaya niyang kontrolin ang lahat. 1,001 taon na demonyo.
Tumigil ka, mangkukulam. Ito ang tadhana ng langit. Wala kang karapatang magsalita dito. Ang batas ng langit ay malinaw. Dapat parusahan ang masama. Dumating ang hangin, ulap at kidlat. Sundin mo ako, kidlat ng langit. Sundin mo ako, kidlat ng langit. Palayasin ang kasamaan. Ah! Bumaba ang Diyos ang babae. Pinagpapala ng Lucky Star ang daan. Bumaba ang Diyos ang babae. Pinagpapala ng Lucky Star ang daan. Uwi na tayo, Papa. Papagluluto kita ni Uncle Few. Yes? Gusto ko ng isa zero chicken drumsticks. Ang Little Princess ay tunay na banal. Nabuhay ang patay na puno. Dumapo ang libu-libong paru-paro. Maging ang kidlat, sumusunod sa utos niya. Sir, ang balitang nakapagpakilos ng kidlat, sobrang himala raw. Lahat ng tao sa lungsod, tinatawag ng Diyosa ang Little Princess. Kalokohan, sobrang kalokohan. Nakatawag ng kidlat, dumapo ang libu-libong paru-paro. Ito ang tunay na banta sa ating kaharian. Matandang lingkod na si Gu Changfeng ay may imumungkahi. Narinig kong si Prinsesa ng Anling ay matalino. Isinilang siyang mapalad. Pero kung hindi hubugin ang jade, hindi iyon magiging gamit. Nais kong personal na turuan ng hari ang prinsesa. Turuan siya ng tamang asal ng babae at malinaw na paggalang at dangal. Para hindi siya lumaking, isang mapanirang reyna na gumugulo sa hukbo. Si Gu Taifu ay may kapatid na si Ana na swerte sa bayan. Siya ay isang banal na babae, hindi isang mapanirang reyna. Hindi ako papayag na laitin mo siya. Minsan ang totoo ay mahapdi, maharlika. Kahit ikaw ay nalinlang ng mga pamahiin gayon. Nalabo ka na rin ba ng paniniwala? Ang lahat ng ito ay para rin sa prinsesa at para sa hinaharap ng dayan. Panginoon, sumang-ayon ka na lang. Ang matandang ito ang pinakamataas sa mundo ng iskolar. Ang pagpapatumba sa kanya ay magdudulot ng gulo sa mga iskolar. Di sulit ang kapalit, pero kung si Yoyo ang lalaban sa kanya, isipin mo, isang matandang marunong lang magsalita ng matatayog na salita. Napatahimik ng isang bata. Mas epektibo iyan kaysa patayin pa siya laban sa partido ng reyna. Makadadag pa ng isang ama-amahan. Si Gu ay totoong tapat. Naunawaan ko na. Kung ganoon, Gu, simula bukas, magpunta ka sa aking tirahan para turuan ang aking anak. Ang galing ng Panginoon, hindi ko kayo bibigyan, maharlika. Ibabalik ko sa tamang landas ang prinsesa. Yes, tingnan natin. Prinsesa, ngayon, simulan natin sa salitang virtue. Sabi sa librong pambabae, ang babaeng walang talino ay may dangal. Pero kahapon sinabi ni Tito Zuge kay Yoyo, ang kaalaman ay kapangyarihan. Kung wala akong talento, wala rin akong kaalaman, wala rin akong lakas. Ibig mo bang sabihin na ang mabuting babae ay walang kapangyarihan? Sino ang magtatanggol kay Papa kapag wala akong lakas? Maestro, gusto mo ba si Yoyo ay maging inutil? Naiintindihan ko. Kung ganoon, simulan natin sa patakaran. Unang-una, babae raw ay dapat sumunod sa 3 alituntunin at 4 na kabutihan. Ang una, sundin ang ama sa bahay. Tama, mabait akong bata. Kapag sinabi ni Papa na ipabaon ko ang mga nananakit sa kanya, hahanapan ko sila ng hukay. Ginawa ko talaga, ginawang pataba sa bulaklak. Inilibing ko talaga sila. Noong gustong pasanin ni Liheng ang ahas sa akin, sabi ni Papa, dapat huwag siyang patawarin. Kaya pinaatake ko siya ng ahas. Sumusunod talaga ako kay Papa. Paano naman ang pagsunod sa asawa? Godfather Muyuan, Godfather Xiaoche, Godfather Kinmang, Godfather Iwuhen, Godfather Zuge. At ikaw, maestro, gusto mo rin bang maging ama-amahan ni Yoyo? 6 na yun. Kasama ang totoong papa ko, 7 na. Mali yata, narinig ko, kapag 7 raw ama-amahan, pwede tumawag ng dragon ng kapalaran. Kailangan ko pa bang maghanap ng isa pa? Ibig bang sabihin, mag-aasawa ako ng 8? Naku, magiging busy ako niyan. Busy na ako niyan. Wala na akong oras kay Papa. Tumulong sa nangangailangan. Tumulong sa asawa, magpalaki ng anak. Dragon ng 8 letra. Yun! Esan, sabi ko na, Panginoon, hindi aabot ng 1/4 ang matandang ito. Papa, ang lolo na ito ay mahina. Di niya kaya si Yoyo, nahimatay siya. Kailangan niya rin ba ng alaga ni Yoyo? Kung mahina, ilabas muna siya at alagaan. Dragon ng kapalaran. 8 sundalo, wag lumapit. Ang babaeng wala raw talino ay may dangal. Ibig sabihin, inutil lang yon.